Muli po welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at minsan pa po ay samahan nyo kami sa kabuuan po ng ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na William Siegfried ko. Samahan niyo po kami sa gagawin po nating pagtalakay. Sa kasalukuyan po ay napakaraming nangangaral, gumagamit ng media. Pwedeng mass media o kaya ay face-to-face na nangangaral ang marami ngayon. Na pagka ating tinatanong anong kanilang karapatan para sila ay mangaral, ang kanilang sinasabi, ang Biblia daw ay isang bukas na aklat o open book na kahit sino ay pwedeng mangaral. Iba yung kanilang sinasabi sa ating sinasampalataya ng nakasulat sa Biblia na ang nangangaral para ang makapagturo ng dalisay na ebanghelyo ay dapat na sinugo ng ating Panginoon Diyos. Sumasampalataya po tayo mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Orly, at sa mga ginigilo po namin taga-subaybay, na ang sugo po ng Diyos sa mga huling araw ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. At yan po ang tinitindigan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga iglesyang ito na ating kinaaniban ay tunay na iglesia sapagkat ang nagsimula ng pangangaral nito dito sa ating bansa ay ang kapatid na Felix Manalo na ating kinikilalang sugo ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, nagtataka sila bakit ganun natin pinahahalagahan ang tungkol sa sugo at sa pagsusugo. Yan pong ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Kapatid na William, sino bang may gawa ng pagsusugo? Ano layunin ng pagsusugo? Ito po mababasa natin. Pakinggan niyo po at dito natin sisimulan ang ating pagtalakay. Ang nakatala po sa aklat ng Juan, dito po sa 6, ang talata ay 29. Ganito po mababasa po natin. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo." Ang may gawa po ng pagsusugo ayon sa Biblia ang ating pong Panginoon Diyos. At ang nais po ng Diyos, sampalatayanan ang kanya pong sinugo. At yan binasa natin pahayag ng ating Panginoong Hesukristo Opo. na alam naman natin yung turo ng Panginoong Hesukristo galing sa ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya napakahalaga ng pagsusugo kasi iyan ay mula sa Diyos, gawa ng Diyos. At ang Panginoong Hesukristo ang nagturo na dapat sampalatayanan Opo. ang sugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung sinasabi ng iba, kapatid na William, na basta nakakabasa ng Biblia, ang Biblia daw ay open book, gaya ng kanilang sinasabi. Kaya pwedeng mangaral lang kahit sino. Yung ba biblical o opinion kuro-kuro lang nila? Opinion po nila yan, kapatid na Orly. Dahil sa, alam naman po natin na hindi po kahit sino maaaring makapangaral o makapagturo, kundi yung sinugo lang po ng ating Panginoon Diyos. Kasi nga ang pagsusugo, gawa ng ating Panginoon Diyos. Opo. Yan ang ating paglingkod. Ano ang katumbas, ano kahulugan nung binasa natin mula sa Biblia na ang pagsusugo ay gawa ng ating Panginoon Diyos? Ito naman po, mababasa natin ang pahayag po ng mga apostol sa atin. Pakinggan niyo po ang nakatala sa aklat po ng Hebreo 5, ang talatay 4. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos, na gaya ni Aaron. Kaya po sinabi na ang pagsusugo ay gawa ng ating pong Panginoon Diyos sapagkat ang naghahalal o tumatawag po ang ating pong Panginoon Diyos po mismo. Kaya yung pagsusugo, yun ay karangalan na galing sa Diyos, ipinagkakaloob sa kanyang inihahalal na kanyang sinugo. Opo. Kaya pwede bang ang tao, kapatid na William halimbawa, na naginip, tapos napanaginipan niyang siya'y sugo at nangaral na, dapat bang paniwala at tanggapin yung kanyang sinasabi? Hindi po. Dahil hindi naman po galing sa Diyos yung pagkakasugo po sa kanya. Baka sinugo lang po niya yung kanyang sarili. Malamang, nagbatay sa kanyang napanaginipan. Yung mga nananaginip, sabi nga ng nakararami, kung hindi kumain ng sobrang busog, kulang sa ligo. Huwag mo kayo magagalit ho. Tuloy natin ang ating pagtalakay. Sa mulat mula pa, kapatid na William, ano ang dakilang layunin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang pagsusugo?
Ito naman po, mababasa natin mga kaibigan sa ikalawang kronika, dito po sa 36, ang talata po ay 15. Ganito po ang pagtuturo po sa atin ng mga banal na kasulatan. Sa ikalawang kronika, 36 at 15. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Ang dakilang layunin po, kaya ang Diyos ay nagsusugo. Katulad po ng binanggit na halimbawa sa talatang binasa po natin, ito po ay pagdadalang habag ng atin pong Panginoon Diyos sa kanyang bayan. Ang bayang tinutukoy dyan bayang Israel, kapatid na William. Ano dahilan? Ano ba naging kalagayan ng bayang Israel? Kaya nagsugo ang Diyos sa kanila dahil sa habag ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bayang Israel po, alam po natin na batay sa kasaysayan ng Biblia, sumalangsang o lumabag po sa mga utos ng Diyos, kaya sila ay naging karumal-dumal sa harap ng Diyos at hindi tinanggap ng Diyos. At dahil nga sa malaking habag ng Diyos sa Israel, na siyang kanyang unang bayan, anong ginawa ng Diyos batay sa talata na ating binasa? Ayon po, sa binasa natin, nagsugo po ang ating Panginoon Diyos bilang pagdadalang habag po niya sa kanyang bayan. At yan paulit-ulit siyang nagsugo. Opo. Kasi ang gusto nga niya ay huwag mapahamak ang kanyang bayan. Kaya napakadakila po ng layunin ng Diyos sa kanyang pagsusugo. Ito'y habag, pag-ibig niya sa kanyang pinagsuguan. Sa panahong Kristiyano, kapatid na William, pag-usapan natin ito. Ano ang dakilang kahalagahan ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos katulad nga ng kanyang ginawang pagsusugo noon kay Apostol Pablo? Ganito po mababasa natin, mga ginigilo po naming taga-subaybay, ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Dito po sa 26, ang talata po ay 17 hanggang 18. Ganito po ang pagtuturo po sa atin na atin pong mababasa. Gawa 26, 17 hanggang 18. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang layunin po ng Diyos sa ginawa niyang pagsusugo po kay Apostol Pablo upang idilat ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula po sa kadiliman. Bakit ba kailangan ang tao ay maalis sa kadiliman na mangyayari yon sa pagkasangkapan ng Panginoon Diyos sa kanyang sinugo? Kasi po habang nananatili ang tao sa kapangyarihan ng kadiliman, napaiilalim din po siya sa kapangyarihan ni Satanas. Ano ba dahilan, kapatid na William, bakit ang tao ay napa sa kadiliman? Sino may kagagawan yan? Ganito naman po, mababasa natin sa ikalawang Korinto, sa 4 ang talata po ay 4. Pagtuturo po sa atin ng Apostol Pablo, ganito po ang ating mababasa. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Ayon po sa talatang binasa po natin, kaya po tao nahulog po sa kadiliman, sabi po, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Sino ba yung binabanggit dyan na Diyos ng sanlibutan? Si Satanas po o ang Diablo. Siya may kagagawan. Opo. Kung bakit ang tao ay napasa kadiliman. Binulag niya ang isipan ng tao, kaya hindi sumilang sa kanila ang liwanag ng ebanghelyo. Ang nangyari, nadimlan sila. Kaya may pagsusugo. Di ba, kapatid na William? Opo. At magiging kanino na yung mga naalis sa kadiliman, naalis sa kapangyarihan ni Satanas, batay dyan sa Gawa 26:17 hanggang 18. Ayon po sa naunang talata na binasa natin kanina, sila po ay magiging kasama na sa mga pinapaging banal
sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila ay magiging sa Diyos na, sapagkat magtatamo ng kapatawaran ng kasalanan at kabilang na sa magmamana ng mga ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Ang pinakamahalaga nga doon ay ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. Subalit noon pa, kapatid na William, ano ang ginagawa ng iba sa mga isinusugo ng ating Panginoon Diyos? Ito po mababasa natin na nakatala sa kasaysayan po ng Biblia, ang pahayag po sa 2 Kronika sa 36, ang talata po ay 15 hanggang 16. Ganito pong mababasa. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahan ng dako. Ngunit, kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang kanila pong ginawa, tinuya ang mga sugo ng Diyos, niwalang kabuluhan ang mga salita ng Diyos, pati ang kanyang mga propeta. Yan ay nangyari sa panahon pa ng bayang Israel. Kaya nakapagtataka ba, kapatid na William, kung sa panahon natin, sinasampalatayan natin ang kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos, yun ang ating itinuturo. Nakapagtataka bang may mga taong nanunuya, nanguusig, nagsasalita ng kung ano-anong masama laban sa sugo ng Panginoon Diyos? Hindi po, kapatid na Orly, dahil batay nga po sa nakatala sa kasaysayan ng Biblia, noon pa, ginawa po nila yan doon sa unang bayan ng Diyos. At pati na rin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, meron din po mga hindi tinanggap ang pagsusugo ng Diyos. Bukod sa hindi na tinanggap ang sugo, ang ginawa pa winalang kabuluhan nila ang mga salita ng Diyos na itinuturo ng mga sugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya ano damdamin ng Diyos batay sa mga talatang iyan doon sa mga tao na dinudusta, inuusig, pinagsasalitaan ng masama ang kanyang mga sinugo? Sa talatang binasa po natin kanina, sabi po, bumugso ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Kaya hindi nasisihan ng Diyos, hindi siya natutuwa doon sa mga umaaglahi sa kanyang mga isinusugo. Opo. Hindi sila mapapabuti, sa halip sila po ay mapapahamak. Bakit sa lahat ng panahon, kapatid na William, ay merong mga pagtatakwil sa mga sinugo ng ating Panginoon Diyos? Ito naman po mababasa po natin. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakatala sa aklat po ng Jeremias. Sa 18, ang talata po ay 18. Ganito po ang ating mababasa. Jeremias sa 18 at 18. Nang magkagayoy sinabi nila, kayo'y magsiparito at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote, o ang payo man sa pantas, o ang salita man sa propeta. Kayo'y magsiparito at ating saktan siya ng dila, at wag nating pansinin ang kanyang mga salita. Ayon po sa binasa nating talata, ang dahilan po kaya pinagkaisahan po noon ng mga tao na usigin o siraang puri si Propeta Jeremias na sugo ng Diyos, dahil po sa mga salita o mga kautusan ng Diyos na kanya pong ipinangaral para sa ikaliligtas po ng mga tao. Kaya maging sa panahon ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, may mga nandudusta sa kanya. Opo. Dahil nga ang kanyang itinuturo iba sa pinaniniwalaan ng iba. Ano halimbawa, kapatid na William? Ang isa pong halimbawa, kapatid na Orly, yung itinuro po ng sugo batay sa Biblia na wala pong ibang iglesia o relihiyon na maliligtas, kundi iglesia ni Kristo lamang po. Kasi yun ang nasa Biblia. Opo. Iba naman sa pinaniniwalaan ng iba. Hindi man lang kayang tutulan yun kasi nasa Biblia yun. Kaya dinudusta ang sugo. Ano pang aral ng Diyos na nasa Biblia na itinuro ng kapatid na Felix Manalo? Yung tungkol po sa iisang tunay na Diyos na sinasampalatayanan po natin, wala pong iba kundi ang Ama na nasa langit, sapagkat yun din po ang nasa Biblia. Nasa Biblia din po, hindi sapat na sumampalataya lamang. Kailangan lakipan ng gawa o pagsunod. Yung mga
nangangaral na ang itinuturo sapat ng sumampalataya lang, wala naman sa Biblia, labag pa sa Biblia, ang ginagawa, sinisira ang puri na lang ang sugo ng Diyos sa mga huling araw sapagkat hindi po matutulan ang aral ng Diyos na kanyang itinuturo. Sino kumakasangkapan sa mga tao na yon na humahad lang, naninirang puri sa sugo ng Panginoon Diyos? Ito pong mababasa natin, pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakatala sa aklat po ng Lucas. Dito po sa 8, ang talata po ay 12. Ganito po ang ating mababasa sa Lucas 8 at 12. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang kumakasangkapan po do sa mga taong humahad lang o kaya naninirang puri sa sugo, wala pong iba kundi ang dyablo. Ano layunin ng dyablo? Kaya ang ginagawa niya, kinakasangkapan niya yung mga nang-uusig at nanunuligsa sa sugo ng Panginoon Diyos. Sabi rin po sa talata, inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Kaya dapat na manindigan ng tao sa aral na napakahalaga ng pagsusugo ng Diyos. Opo. Kasi kasangkapan po ng Diyos yan para ang tao ay maalis sa kadiliman at makarating sa liwanag at magtamo ng kaligtasan. Yun namang kalaban ng Diyos, si Satanas, kabaligtaran ng ginagawa ng uupat ng mga tao para siraan ang mga sugo ng ating Panginoon Diyos. Makapagbabalik loob ba ang tao sa Diyos nang hiwalay sa kanyang pagsusugo, kapatid na William? Biblia po ang sasagot niyan, kapatid na Orly. At ganito po ang mababasa natin mga kaibigan ang nakatala sa 2 Kronika dito po sa 15. Ang talata po ay 3. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Ayon po sa binasa nating talata, ang Israel po ay walang Diyos na tunay. Bakit? Dahil po, sabi rin sa talata, walang tagapagturong saserdote. Sino ba yung mga saserdoteng binabanggit dyan na dahil wala sila, wala ring tunay na Diyos ang Israel? Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Malakias sa 2. Ang talata po ay 7. Ganito pong pagtuturo ng Biblia. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Sa talatang binasa po natin, ang tinutukoy po na saserdote, sila po ang mga sugo ng atin pong Panginoon Diyos. Kaya pagka walang sugo, ang tao ba ay magkakaroon ng karapatang dumiyo sa Diyos? Hindi po, kapatid na Orly, sapagkat ang kautusan po matatagpuan lang o malalaman lang sa kanya pong mga sinugo. Kasi yung kautusan ang mag-uugnay sa mga tao sa Diyos. Opo. Pagka sumunod ang tao sa utos ng Diyos, makapanunumbalik siya sa ating Panginoon Diyos. Pero ang mga ngaral ng kautusan, tunay na sugo ng Panginoon Diyos. Opo. Kaya ano katumbas kapag ipinangangaral ng mga tunay na sugo ng Diyos ang ebanghelyo o ang mga salita ng ating Panginoon Diyos? Ito po mababasa nating turo po ng Apostol Pablo na isa rin pong sinugo ng Diyos. Pakinggan natin ang nakatala dito po sa 2 Tesalonica. Sa 2, ang talata po ay 14. Ganito po mababasa natin. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa talatang binasa natin, kapag ipinapangaral po ng tunay na sugo ng Diyos ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos, katumbas po nito pagtawag ng Diyos sa tao. Sa panahong Kristiyano, kapatid na William, saan matatagpuan ang mga tinawag ng Diyos? Pinangaralan ng ebanghelyo at ang nangaral sa kanila ay tunay na sugo ng Panginoon Diyos. Ito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay ang nakatala sa Kolosas. Sa 3, ang talata po'y 15. Pahayag pa rin po ni Apostol Pablo itong aming pong babasahin sa inyo. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat.
ayon po sa binasa nating talata, ang mga tinawag po ng ating Panginoon Diyos, dahil nga po sa pamamagitan ng pangangaral ng tunay na sugo, sila po ay matatagpuan sa isang katawan. Sinasabi rin ba sa Biblia kung alin yung katawang kinaroroonan nila? Opo, at ganito naman po mababasa natin. Pakinggan niyo po ang nakatala sa Colosas 1:18 naman po. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na binabanggit, wala pong iba kundi ang iglesia. Iglesyang ang Pangulo'y ang Panginoong Hesukristo. Ano Opo. pangalan ng iglesyang yon? Ayon sa pagtuturo ng Biblia. Basahin po natin ang nakatala dito naman po sa Roma sa 16 at 16. Ganito po ang ating mapapakinggan. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ayon po sa binasa nating talata, ang pangalan po ng tunay na iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo, Iglesia ni Kristo. Kaya ang isa sa mga katibayan, kapatid na William, na ang kapatid na Felix Manalo ay tunay na sugo ng Diyos, yung kanyang mga pinangaralan ng Ebanghelyo, naging mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Opo. Kasi yung pagtawag ng Diyos, ang kasangkapan niya sugo, ang ipangangaral Ebanghelyo, dinadala sa isang katawan. Ang katawan na yung iglesyang ang ulo'y si Kristo. Ang pangalan iglesia ni Kristo. At yung nga nangyari, yung nga natupad. Kaya kami po'y sumasampalatay na ang kapatid na Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Ang isa po sa dahilan, yung resulta ng kanyang pangangaral, kami po ay naging mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Nahangad po namin, kayo may makabahagi sa biyayang ito sapagkat narito po ang karapatan sa tunay na paglilingkod sa Diyos at sa pagtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami. Amen. Muli pong ginamit na kasangkapan ng palatuntunan ito. Amen. Sana po kanilang naunawaan ng kahalagahan ng iyong pagsusugo para sila'y mapabilang sa mga naalis sa kadiliman, makarating sa liwanag at magtamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Jesus, pagpalain mo po lahat ng naabot ng palatuntunan ito. Opo. Mapagharian po ng iyong kapayapaan. Amen. Ama naming Diyos, patuloy pong basbasan ng buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Inaanyayahan po namin kayo na subaybayan pa ang ibang mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa INC TV, maging sa INC Radio. At meron din pong mga online content sa YouTube channel na Seek the Truth. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official website na www.iglesianicristo.net. Maraming salamat po.